Jared Vanderbilt matagal mawawala sa Lakers at alamin natin ang 3 realistic trade destination ni LeBron James. Kahapon sa laban ng Lakers kontra Boston Celtics ay na-injured itong si Jared Vanderbilt bago matapos ang second quarter at hindi na siya pinabalik para maglaro. May lumabas na report na negative naman ang kanyang X-ray, which is good para kay Vando. Kaso ngayon, ayon sa report na inilabas ni Adrian Wojnarowski, hindi makakapaglaro si Vando ng mga ilang linggo at kung ilan yon ay hindi natin masabi. Basta medyo marami. Dahil sasailalim pa daw siya sa iba pang test para masigurado kung gaano kalala ang kanyang nakuhang injury sa paa. Dagdag pa, kahit sumailalim pa daw itong si Vando sa season-ending procedure kung kinakailangan ay gagawin nila. Sa ganitong report, isa lang ang ibig sabihin niyan mga amigo, talagang hindi ganun kasimple ang injury ni Vando at sana ay gumaling agad siya dahil ibang level ang energy na nabibigay niya sa Lakers at impact nito mga amigo sa panalo. Si Vando yung masipag magdepensa para sa Lakers at talagang nilalockdown niya ang star player ng kalaban. Maraming nagagawa si Vando na wala sa stats gaya na lamang ng hustle play, pero napaka-importante sa panalo. Kahapon ginulat ng Lakers ang Celtics na kahit wala si LeBron James at AD, talagang nag-step up ang mga player. Maganda ang ikot ng bola, gumawa sila ng 30 assists at talagang lahat ay ginagawa ang kanilang trabaho. Malaking tulong ang naging 3-point shooting nila na 19 of 36 samantalang 16 lamang of 48 ang Celtics. So mas efficient pa dyan ang Lakers. Isa pa dyan ang free throw. Dahil sa agresibo nga ang Lakers, nagkaroon sila ng 19 of 26 from free throw line. Samantalang ang Celtics ay 7 of 7 lang. So kaya naman pala ng Lakers na manalo kapag sinisipagan nila at nilakasan ang loob. Ang problema kasi, pagkasama na si AD at LeBron, inaasa nila lahat sa kanilang star player at ayaw tumira. Syempre, bawas din ang kanilang touches na talagang mangyayari kasi nga andyan yung dalawa. Dahil sa panalong ito, trending na naman na dapat daw i-trade ng Lakers itong si LeBron. Ibang level talaga ang mga isip nito. Well, tingnan natin ang kanilang suggestion. Narito ang 3 realistic trade destination para kay LeBron James. Una, LeBron to OKC, kapalit ni na Josh Giddey, Lu Dort, Davis Bertans, 2024, 2025 at 2027 first round picks. Pangalawa, LeBron to Miami Heat, kapalit ni na Tyler Hero, Duncan Robinson, Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr. at 2030 first round pick. At ang pangatlong senaryo mga amigo, LeBron babalik sa Cavs, kapalit ni na Darius Garland, Jarrett Allen, 2030 first round pick swap, 2025 at 2027 second round picks. So ano ang masasabi nyo dyan mga amigo sa malilikot nilang kaisipan? Ako sa palagay ko, kahit alin dyan ay hindi papayag ang Lakers na i-trade etong si LeBron James.